Nako, may mga banat na naman tayo dito at matindi to, no? At si Senator Marcoleta at may defensor ay talagang walang kinalaman dito sa pag-recant ni Gutesa, no? Na hindi pala napatunayan na hindi ito tunay na tinuruan ni Senator Marcoleta si Gutesa, no? Obvious na obvious. Habang tumatagal, lalong naiintindihan ng sambayan ng Pilipino kung ano ang nangyayari. Kasi tandaan nyo sa unang pagkakataon na marinig nyo ang isang bagay na talagang nakakagulat, maniniwala kayo. At tatandaan nyo yan sa lahat ng bagay yan. Kaya nga may nauso yung budol Kasi yung budol, iso-surprise ka niyan Yung unang salita sa'yo, maniniwala ka. Pero pag tagal-tagal ng ilang araw, ilang linggo, marirealize nyo na ay, binubudol lang pala tayo. Katulad nito, di ba? Katulad nila. Di ba sila, maliit na bagay lang, binubudol tayo. Kaya yung ulan daw gagawin tubig, etc. Yung basura, gagawin bahay. Diyos ko po, di ba? Budol Ang dami pang bubudol ang ginagawa Kaya daw, hindi ba makipag-ugnayan sa ICC, etc. Ganyan. Alam nyo na, at dito, obvious naman po, no? Na nag-recant yung mga Marine at sinabi, binayaran daw nila Senator Marcoleta. At hindi, no? Yung napapanood nila sa pelikula, ginagawa nila ngayon, checkmate na yan. Hindi na ubra sa tao yan, no? Talagang kahit ang korte alam yan, no? Maski ang mga abogado ng mga professional, alam na alam yan. Katulad na itong abogadong ito, alam na alam niya. Ito, pakinggan natin. At dating Congressman Defensor, sa sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na siya ay inimpluwensyahan ng dalawa. Sa aking palagay, malabo yung influence angle na sinasabi ni Orly Malabo talaga. Kasi tignan mo naman yung affidavit niya, detalyado. Paano mag-deliver. Saka alam niya yung mga word na hindi ka, alam mo sa isang natural na tao, kahit sa psychology mo tanong, kahit sa mga professional, ang hirap mag-invento yung mga salitang agwado, dyan sa, i-deliver sa bahay ni Tamba, no? Tapos may mga litrato, may mga larawan, tapos may mga resibo si Baligod, napakahirap po niyan, sabihin ko sa iyo. Hindi mahirap, imposibleng gawin yan kung talagang wala ka ba. Alimbawa, sige, mag-invento ka ng lugar, nung bahay ni Martin, yung picture na yon. Ba't di niya unang pinabulaanan yung sasabihin niya, ay, hindi ko bahay yan, wala akong kinalaman dyan. Di ba? Ba't di niya sinabi yon? Halimbawa, ikaw, bahay mo, pinag-deliveran. Tapos nakita mo sinabi, bahay ni Munting ka naman, nag-deliver yan. Ano tapos nakita mo sa picture, hindi mo naman bahay. Ano unang reaksyon mo? O teka, hindi ko bahay yan. Halika, magkalabasan tayo ng resibo, pumunta kayo sa bahay ko kung bahay ko yan. Hindi kayo itsure ng bahay ko. Katulad ng di ba? Isasabi ko sa inyo. Dapat, ba't gumanon? Ba't di siya gumanon? O, ba't di siya gumanon? Depensa niya yun Yun ang pinakamatinding depensa niya, hindi niya ginawa bakit? Kasi baka bahay niya talaga. Di ba? Pinakita yung picture, may bahay gumagalaw pa O, nagdi-deliver pa sila O, sige nga, isipin nyo nga. O, kung hindi niya bahay yun, dapat nag-react siya. Kaso iba ni-react niya Ang ni-react niya, wala siyang kinalaman sa mga yan. In overall niya, wala siyang kinalaman sa lahat. Alin sa mga yan ang hindi mo, wala kang kinalaman? Huwag mo lalahatin. Huwag mo lalahatin. Di ba? Specific mo. Alin sa lahat ng sinabi ni Gutesa na hindi wala kang kinalaman? Alin yung bahay mo? Yung pinakita sa alin ba dyan? Pakita mo, sabihin mo sa amin. Huwag mo kami lilituhin na wala kaming kinalaman dyan. Dapat ganun pahinga natin. Sa tingin ko, meron talagang mga hidden hands behind him na nagdidikta sa kanya. Pero sa inyo pong personal na opinion, attorney, ito hong nangyari sa kaso ni Orly Gutesa, sa tingin ho ninyo, may pressure po sa kanyang parte? Well, may lumabas na video, di ba? Wherein alleged communication between him and his wife. Klaro po yun. So if we will take that as coming from him and his wife, at yung komunikasyon na yon ay ma-authenticate as valid and coming from the two, then that also proves na walang kinalaman sina Senador Marcoleta at dating Congressman Defensor sa sinasabi ngayon ni Orly Gutesa na siya ay inimpluwensya. Walang kinalaman yan, Senator Marcoleta. Huwag kayong mag-alala, maabsuelto yan. Hindi ganun kaing ang hukuman natin. Alam mo, ang hirap sa kanila, siguro naman hindi naman kasabot ang hukuman pati Supreme Court. Alam natin, hindi nila kaya sabotin yan. Hindi ganun kaing ang Supreme Court sa mga hukuman.
hindi ganun kaeng-eng para paniwalain sa gusto niyong paniwalain. Di ba? Una sa lahat, nang lumabas ang 18 Marines, hindi naman sinasabi totoo sila eh. Ipinreset lang yung mga investigasyon. Ipinreset lang yung mga ebidensya para magkaroon ng conduct ng investigation. At mangyayari yan sa mga hukuman. Diyan sa mga sa huling hatol niyan, di ba? Mga ganyan. Ngayon, kayo, gusto nyo hatulang kagad, gusto nyo sabihin, totoo siya, sabi ni Gutesa, nag-recant siya. Alam ng hukuman yan na kung talaga bang totoo na nag-recant to o gawa-gawa lang kasi natakot. Maraming ebidensya na ipapakita na supporting. Huwag nyo gawing eng-eng lahat. Ginawa nyo nga eng-eng yung sanbayan ng Pilipino, gagawin nyo pang eng-eng yung hukuman. Ng dalawa. Sa aking palagay, malabo yung influence angle na sinasabi ni Orly eh. Sa tingin ko, meron talagang mga hidden hands behind him na nagdidikta sa kanya at ito ay naalarma dito ang ombudsman. Causing them to issue a statement, a very strong statement laban dito sa... Panalo sa kaso, Marcoleta, panalo sa kaso yan. Maniwala kayo, panalo na yan. No? Retraction, hindi lang ni Orly Gutesa, but also of the 4 other former soldiers. Tama Opo. yun. Taka ito pa, singit ko lang napansin nyo, nasa na ba si Tamba ngayon? Sabi ng chismis sa ating chismis nasagap na chismis lang naman. Wala na daw si Tamba pinatakas na eh. Nakita nyo ba sa lahat ng event? Parang wala, no? Di ba huling nagsalita siya dun sa yung sabi ng si Saldi ko daw ay nahuli na. Tapos di ba maya-maya nagsalita siya. Yun ang uli natin nakita sa kanya. Nasaan na ba siya? Baka nakatakas na, no? Pero sa tingin ninyo, attorney, ay O pinatakas na. Tanong lang madali o matatagalan pa ba yung pagsasampa ng kaso laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez? Sa tingin ko malapit na kasi halos joint na ang issues with minor details na lang siguro ang tinitingnan ng Office of the Ombudsman kasi nag-file na rin, ang alam natin based sa mga media reports, nag-file na rin ng sagot or answer ang mga respondents dito, including former Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, hindi na ito magtatagal. Anytime the Office of the Ombudsman may come up with its findings kung meron bang probable cause to indict the respondents dito sa kaso ng flood control. At kung makakasuhan man, possible din ho ba ay makakapagpiyansa rin at later on ay makakalaya? Depende yan kung ano yung charges. Kasi kung plunder, alam naman natin non-bailable. Tapos kung graft and corruption, bailable yan. Depende po kung ano yung rekomendasyon ng Office of the Ombudsman. Kasi after the resolution, meron pa yung karapatan naman ang respondents to file their motion for reconsideration. Alam nyo naman yan, ano mangyayari dyan eh. Pagkalaban, plunder kagad. Diba? Sila Libiste, sila Ligarda, plunder kagad. Pag sila, ang laki ng kinuha, hindi plunder. Graph lang para may bail. Ganyan katitindi ang mga yan. At questionin yung resolution if sa tingin nila ay hindi tama sa kanilang assessment. Well, the respondents are represented by many lawyers. Magagaling yung mga abogado ng respondents. But in this particular case, very significant itong kaso na ito kasi this will also affect yung mga pending cases at saka yung mga asunto relating to the flood control controversy. At kahit na nag-recant itong si Orly Gutesa, may iba pang mga dating sundalo, mga dating bodyguards po ni Zaldico ang tumistigo. At sa tingin ho ninyo, matibay pa rin ho yun. Hindi ho naka-apekto yung naging pag-recant ni Orly Gutesa doon naman sa mga testimonya nitong mga itinuturing nating Brave 18 o Brave 14. Actually, meron pang Brave 14 plus 4 eh. Diba? So, may 4 na hindi pa nag-execute ng affidavit. So, kung lalabas sila at mag-execute ng affidavit at isasabit sa Office of the Ombudsman, baka hindi lang 28.
yung sinasabi ng Office of the Ombudsman. Isipin mo lang ito lang common sense na lang common sense na lang. Ito tingnan, basahin gusto ko basahin yung sitwasyon Saan ka nakakita? Ito lang, wag ito, dito tayo kukuha sa anggulo. Isang witness nga lang pinaniniwalaan na lalo pag may ebidensya. Hindi ko sinasabi lahat ng isang witness dapat paniwalaan. Yun ay may ebidensya. Naniniwala ka agad lahat Kitang-kita may ebidensya isang witness lang. Ito napakaraming witness At teka muna, kung mag-iimbento sila Mike at sila Marcoleta ng witness, ba't ang dami-dami nalabas? Ba't napakadami? Sige nga, para ka panipaniwala, madami? Hindi. Talagang madami kasi madaming talagang tao si Saldico na humakot ng mali-malitang pera. Imagine sige ito, isipin nyo Kung ang nasa helicopter din, di ba may helicopter si Saldico? May aeroplano? Sino maghahakot sa kanila ng maletang pera? Sige, wag na sabihin natin wag na maleta, bag na lang. Yung mga bag dapol bag yata yun, gano'n. Napakabigat ng halagang 100 milyon. O kahit mga 20 milyon na lang. Napakabigat po. Ang 1 milyon po, sabi nila 1 kilo. Sige nga, kung may 30 million ka, almost 31 million yun. 31 kilo yun. Pag 31 million, is mga 32 kilo. Kasama yung bag doon. Napakabigat ng 30 kilo. Kala nyo ba? Yung tangke ng gasol, ilang kilo yun? Sige, tangke ng gasol, ilang kilo yun? Mga 20 lang ata yun 'Di ba? Pero kita niyo naman, 'di ba, yung tangke ng yung tangke ng gas, mabigat ta, 'di ba? Hindi mo na mabuhat. Yung pa kaya mga pera napakabigat noon. Kailangan ng napakaraming tao. Hindi po pwede 3 lang, hindi pwede 4 lang. Kailangan marami. At hindi naman nag-hire ng mga tao para tagabuhat ng pera. Hinire ni Saldico yan kasi tao niya. Nagkataon tao niya, pinagbuhat niya ng pera. 'Di ba? So lumalabas ang testigo, napakarami talaga. Hindi naman mag-iimbento sila, may defensor sila, Senator Marcoleta. Ay, tanga, damihan natin ng testigo, witness para kunwari talaga katotohanan ng hindi po ganoon, na sadyang madami lang at totoo talaga na nasaksiyan nila yung nangyaring hakutan. At kung sino pinagdeliveran nila, alam nila. Hindi sila nagsisinungaling sa ganyang punto. Man, na other witnesses. But one thing is clear, ang hinahanap ng taong bayan dito ay hustisya. More than the personalities involved. Ang nakataya dito ang ating kredibilidad bilang bansa that our country is capable of exacting justice. At dapat ito ay magsilbing halimbawa sa ibang mga kaso kasi medyo malaki ito. This involves more than 50 billion pesos. At sa tingin ko, pag dito successful ang prosecution ng kaso, makakatulong ito doon sa mga pending cases against other big fish or personalities at high profile na mga investigasyon. Opo. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar, sa tingin ho ninyo, ngayon kasi laging naaalala itong flood control anomaly dahil sa mga pagbabaha na nararanasan natin dahil dulot nga ng mga sunod-sunod na pag-ulan dito sa Luzon, particular sa Metro Manila. Sa tingin po ninyo, dapat ipagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee o ibigay na lang sa Ombudsman? Sila na lang bahala po mag-imbestiga dito sa... Hindi nila ipagpapatuloy sa Blue Ribbon. Hindi dahil sa ayaw nila imbestigahan. Dahil pag pagpatuloy nila Blue Ribbon, sabi ko nga, paglaya ni Senator Marcoleta sa banday October, parang yati October, nakalaya na, malamang sa malamang, member pa rin si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Karapatan niya kasi senador siya Iimbestigahan niya pa rin yan. Ipapatawag din dapat ipatawag. Bagay na ayaw nila mangyari yun. Kaya gagawin nila overall, wala ng Blue Ribbon. Kumbaga, mga kamunti, ganito lang kasimple yan. Yung komite na Blue Ribbon, binabaliwala nila. Inaabandon na nila. Ganyan po katitindi ng mga yan. I-search nyo kung ano ibig sabihin ng Blue Ribbon Committee. Imbestigahan ang lahat ng mga sangkot sa mga korupsyon sa bansa natin. Mga politiko, imbestigahan. Pero inaabandon nila ngayon. Ganyang katitigas sa mga mukha ng mga yan. Tandaan nyo. Walang pinagkaiba yan dun sa, halimbawa, doktor ka, may pasyente sa ospital. Tapos ang katwira mo, hindi ko gagamutin yan. Sa iba nyo pagamot yan.
Parang ganun. Ayokong gamutin yan. Eh, doktor ka, espesyalista ka pa, halimbawa. No? Hindi mo lamang titignan yung pasyente, tititigan mo lang, doktor ka. Ganun po ang nangyari sa Blue Ribbon. anomalya sa flood control projects? Alam mo, sa dami ng personalities involved at sa laki ng pera na wala sa ating kaban, at dahil na rin sa demand ng ating publiko na malaman nila ang katotohanan, sa tingin ko, the investigation should not be limited sa ombudsman. Dapat tumulong talaga ang Senado kasi nauna naman ang Senate Blue Ribbon Committee dito. Kasi nagkakaroon ng suspicion ng pagtatakpan ng asuntong ito, ng isyong ito, kung ang Senado ay bigla na lang magsasara ng kanilang investigasyon. Why not continue it independent of the investigation being done by the Office of the Ombudsman? Wala namang problema doon. At saka para mawala yung agam-agam, yung suspecha ng maraming Pilipino na nagkakaroon ng pagtatakpan or obstruction dito on the part of the Senate. I'm not saying that all the senators are doing that. There may be some personalities in the Senate that appear to be trying to, outmaneuver itong investigasyon na ito at saka gumagawa ng mga issue para pagtakpan ito at hindi sila matamaan. But at the end of the day, ang gusto ng mga Pilipino ay maklaro ito at malaman ang buong katotohanan because the senators and the congressmen are elected officials and the executive is also accountable to a certain extent dito dahil sila naman ang pumirma dito at nag-execute at saka ang budget ay inaprubahan din ng Kongreso. So this is a dual responsibility ng executive at legislative branches. Kaya dapat i-continue. Ang panawagan ko nga the past several weeks ay dapat while tinatapos yung impeachment trial, pwede naman mag-conduct ng investigasyon ang Senado dito sa flood control. Kasi hindi na mapipigilan yung... Hindi sila magkakandak dyan. Gara pala, no? O sige, ito Diyan ka sa kinaupuan mo. Magbulay-bulay ka. Itahimik mo sandali ang diwa mo at pati puso mo. Kung gusto pumikit ka, diyan sa kinalalagyan mo ngayon. Isipin mo, tama ba na hindi mag-imbestiga ang Blue Ribbon sa flood control issue? Na ang issue ngayon dalawa. Isang kay Sara, pati ang napakalaking dambuhalang flood control issue. Sige, sundan natin yung sinasabi nila na climate change. Kaya binaha maraming basura. Okay, sige, granted. Pero may nawalang 1 trilyon. Yun ang hinahanap namin. Wala kaming pakialam na kung binaha yan sa basura o sa climate change. Gampanan nyo yan kasi kayo tungkulin nyo yan. Pero hindi nyo kayang palusutan yung nawawalang 1 trilyon na mahigit. Yun ang aming hinahanap. Kundi yung parang gusto nyong palitawin, kaya binabaha ngayon, binubura nyo sa isipan ng tao, kaya binabaha ngayon kasi sa climate change, malakas ang patak ng ulan, at sa basura, hindi ho. Wala kaming pakialam kung binaha o hindi. Ang sa amin, nawala yung ghost, nawala yung project, kaya ang ghost Yun ang hinahanap namin. Tandaan yan. Ang nagpapaalala lang sa amin, yung baha. Pero kahit walang baha, maalala pa rin namin yon kasi may nawalang 1 trilyon. Yun po, malinaw po. Kasi nililibang tayo ng mga to Opo. Yung gusto ng taong bayan galit na galit ang taong bayan habang galit na galit. Tapos sabi nila, asan ang mga galit na taong bayan? Biruin mo lumabas ka ng kapitbahay mo. Kung nakatira ka sa depressed area, lumabas ka ng kapitbahay mo. Tingnan mo yung mga paligid mo. Punta ka sa maraming tao. Isipin mo, yan ba, galit ba lahat yan? Tanungin mo. Sino matutuwa sa ginawang korupsyon na yan? Hindi. Di ba? Kaya eng na lang ang pag-iisip na ikaw ay natutuwa pa sa nangyari. Ipitatanggol mo pa rin. Sila ang nag-manage ng pera tapos nang nawala yung pera, wala silang kinalaman, hindi ka magagalit. Ikaw naman tayo ay binabaha, mukhang merong mga forces trying to muddle the issue sa flood control para hindi malaman ang buong katotohanan. That should be prevented. And if we are a government of laws and not of men, then bakit takot ang ilang mga politiko na humarap dito sa isyong ito?
in the first place, sila naman ang hinalal ng taong bayan at sila naman ay merong partisipasyon dito sa flood control corruption na ito na nangyari. The biggest in the history of the country. Ang mananagot siya ng presidente. Okay, pakinggan naman natin dito si Atty. Salvador Panelo. Sariwain muli natin yung mga kanyang mga sinasabi. Ng bansa, siya ang prime, almost responsible for all this corruption. Yun. Ito, balik rin natin ha. Si Tatay Digong ba ang nag-utos, nagurgurin yung mga AJIC? Yung EJK, panahon ng EJK. Si Tatay Digong ba mismo nagurgur? Hindi, di ba? Sinasabi nila nag-utos. Tama? Nag-utos anya si Pangulo, pero hindi siya mismo ang nagurgur. Yung talagang pumunta sa kalsada para gurgurin yung mga AJIC. Hindi, di ba? Sa Tatay Digong. So, ba't siya pinagbibintangan niya yun? Isa sa mga dahilan bakit nag-utos si Pangulong Duterte. Tama? So, ibig sabihin, sa lahat na nangyaring panahon sa EJK na panahon, ang dami na gurgur, isinisi lahat kay Duterte. Tama? Kasi siya ang presidente. So, sa madaling salita, siya presidente, siya ang responsable. Tama? Kahit yung mga iba dyan, ng gurgur, yung mga, yung opisyal ng gurgur, kayo na bibintang kay Duterte. Napakarami niyan. Yeah? No? Nagkaka-cross-cross na sila. Kay Duterte pa rin, binibintang. So, kasi si Duterte ang responsable dyan kasi presidente. Tama? So, ngayon, nangyari korupsyon ngayon, sasabihin nyo, hindi siya responsable. May responsable ang presidente dyan. Responsable ang presidente dyan. Hindi ko siya sabing siya ang kumuha. May pananagutan siya dyan. Huwag niya sabihin walang kinalaman na naman. In the government, for all this failed governance, ang presidente, dahil ikaw presidente, mananagot ka, dapat kang managot. Issue po pala sa apat na Oo, pinabayaan mo eh. Tingnan mo, pag sa barko, pag nagka-problema, sino kakausapin? Yung ordinaryong seaman? Hindi, yung kapitan. Nagka-problema yung barko eh. Sino sisisihin ng pag sa ospital, pag may pasyenteng na disgrasya sa loob, sino sisisihin? Yung may-ari ng ospital. Yung doctor in charge doon. Di ba? Kahit saan ka pumunta, kahit sa palpak yung pulis sa distrito mo, sino yung sisisihin mga palpak na pulis? Di ba sinisibak ang hepe? Totoo hindi? Siya puputukan. Kahit sa mga leader eh. Alam ba, leader ng hukbo. Leader ng isang samahan, simbahan. Sino puputukan? Yung leader. Di ba? Kahit saan eh. Kahit nga sa Zumba eh. Di ba sa Zumba, pag yung mga nagsusumba nagkaroon ng problema, sino lalapit? Sa leader. Di ba? Ngayon, nagkamali sila. Sino kayo lalapit? Walang kinalaman ng leader? Responsable ang leader. Oo naman, no? recant Attorney Sal, parang kaduda-duda kasi mas nauna pa daw si dating Speaker Romualdez na nakatanggap nung affidavit ba yun, attorney, tapos ito nga yung issue din ng extension ng leave na isinampa po ni Senator Loren Legarda. Ano po makomento niyo doon, attorney? Alam mo yung mga kasong yan. Punta natin yung recantation. Yung recantation, ako hindi ako nag-aalala sa recantation kung nakaka-apekto. Sapagkat, ang ating mga hukuman, talagang generally, hindi naniniwala sa recantation. At merong mga kalakaran na kailangan mo patunayan muna bago paniwalaan ang recantation mo. Hindi pa niniwalaan ang recantation. Hindi pa niniwalaan yan. Diyos ko naman. Lumang tugtugin na yan. Kayo naman, no? Kailangan, probahan mo sa hukuman na kaya ka nagsinungaling ay napilitan ka lamang. Yan. Ikaw ay Tama. tinapon. Kasi ganito yan eh. Paliwanag ko sa inyo Huwag kayong makikinig sa mga vlogger nila. Sa mga tao na pag nag-recant paniniwala nila yun eh. Hindi nyo kayang pigilan yun eh. Isang vlogger naniwala sa recant ng mga marine. Ikaan niya, binayaran talaga ni Marcoleta. Wala kang magagawa paniniwala nila yun. Wala kang magagawa. Hindi mo pwedeng kontrahin yun. Ang gagawin mo lang, papaliwanag mo yung side mo. Katulad ng ginagawa natin, nagko-komentaryo rin tayo. Kanya-kanyang komentaryo yan, kanya-kanyang opinion yan. Sino maniniwala sa mga, dapat pang maniwala sa mga 18 Marines? Ang hukuman.
Nandyan ang mga pasya niyan. Kaya kahit anong pasya nila, ingay nila dyan sa vlogger niya, pabayaan nyo. Hukuman ang papasya dyan kung may ebidensya. Pagpapalabas sa ebidensya, asan ebidensya mo na ikaw ay binayaran ni Marcoleta? Sige nga. Panibagong issue yun eh. Oh, wala kang mapakita, basta kwento lang. Talo ka. Talo ka. Kailangan may mapakita ka. Ganyan katindi yan. Kaya naman, kay binayaran, kasama na rin yung pananakot sa pamilya mo para gumawa ka ng kasinungalingan. Pag hindi mo napatunayan yan, ang hukuman maniniwala sa una mong mga isinabi. Yan. Pinento. Yan ang regla niya. Kaya ako, yung mga recantation na yan. Tanda mo yung recantation ng kay Diliba. Ako hindi naniniwala sa mga recantation. Eh. Kung ano yung unang sinabi mo, yun na yun. Yun, totoo yun. Yung mga Reagan, kung ano yung unang sinabi mo, yun na yun. Natanda, maliban na lang kung tanim. Tinanim witness. Halimbawa, ako, bata ako ni Tamba. Tao ako ni Tamba. Sige, magpanggap kang Marines. Magpanggap kang tao ni Saldi. Tapos lalapit ako kay Baligod. Sir Baligod, bakit? Isa po ako sa mga 18 Marines. Talaga? Anong katunayan mo? Hahanapan ka ng katunayan, di ba? Basta, kuha na, bola mo sila Baligod, no? Naniwala. Papasok ka sa kanilang lihim. Tapos magpapanggap ka na, hindi, nakita ko yung mga yan, nag-deliver. Ng gano'n. Tapos bandang huli, aalis ka na. Sasabihin mo, hindi totoo sinabi mo. Yun sabihin, tanim witness. Eto, hindi tanim witness to. Totoo mga sinabi nila. Maliban na lang po, merong prueba na may coercion, may intimidation, may violence against your person. Pagdating naman dun sa mga hindi umanood na hanggang ngayon, ay hindi pa naisasampa. Ayun, alam na nating lahat na kaya hindi nila naisampaya. Sapagkat mas marami ang involved sa korupsyon. Pati presidente ay pinagbibigtangan. Mga miyembro ng Kongreso, Senado, lahat yan. Kaya hanggang ngayon, ito mo hindi maitulak-tulak ang investigation sa flood control project. Kasi nga, sila mismo ay involved. Yan ang katotohanan dyan. Kaya nga ang tao galit na galit na. Naghihintay siguro itong mga ito na sumabog sa mukha nila ang pagka-disgusto ng taong bayan. Hindi, disgusto na nga eh. Kaso nga lang, binabaliwala nila yung taong bayan eh. Wala silang pakialam eh. Nagmumura Tandaan nyo, may hangganan lahat ng bagay. Tandaan nyo. mga kababayan natin. Hindi maitulak-tulak yung investigation sa flood control project. Kasi sabi nung Wala pa nangyaring investigasyon, tandaan nyo, na talagang kompleto lahat sila. Wala pa. Yan, tatandaan nyo, wala pa. Na lahat nagpatawag, walang ganyan. Dapat meron eh. sabi na, Tingnan mo kay Sarah, pinapatawag lahat, pati yung bilanggo. Ipinapalaya nila para lang itumistigo dun kay Sarah. Lahat pinapatawag nila. Sipin mo Ultimo ata yung sheriff papatawag nila eh. 'Di ba? Titistigo eh. Sipin mo yan Ganun dapat ang investigasyon. Kaso sila hindi, selective lang eh. Partial report anya. 'Di ba? Partial report ni Pinky sapat na. Ipinasa na kagad sa ombudsman. Saka nakakita malaking nakawan, malaking krimen na nangyari, partial report gagawa ka. Ipipinali mo na 'yon. Bay na nasa katinuan ka ba ng pag-iisip mo? 'Di ba? salita niya, hindi raw sapat yung flood control projects. Wala nga flood control, ninakaw nga eh. Yung dapat na gamitin eh. Kaya baha tayo. Ang mananagot dyan ang presidente ng bansa, siya ang prime, almost responsible for all this corruption in the government, for all this failed governance. Ang presidente, dahil ikaw presidente, mananagot ka. Dapat kang managot. Yun, tama. Ang galing. Salamat sa iyo, Atty. Panelo, sa paliwanag mo po, no? Dito mga kaibigan, may mga posible pang lalabas na maaring magpatunay talaga na talaga sila ang may gagagawa nito. Kahit wala nang witness na eh. Kahit wala nang witness eh.
common sense na lang eh. Pero syempre, sa husgado, hindi paniniwalaan yung common sense. Pero sa inyong mga sambayan ng Pilipino, ang laban nila natin dito, sa susunod na eleksyon, na alam nyo na, markahan nyo na sila. Di ba? Dito sa sitwasyong ito, imagine mo na lang, ha? Wala bang kumuha ng pera na yan? Sila, kayo gumagawa na. Di ho ba? Kayo nagsisisihan. Ay, hindi, okay na sana kung nagsisisihan eh. Kaso walang umaamin eh. Pwede ba yun? Di ba? Naalala ko yung teacher ko dati eh. Di ba? Gumagawa kami dati, mga high school ako. Uso pa yung gawaan ng parol eh. Di ba, parol? No? Ngayon, sa gawaan ng parol, syempre pag gagawa, kailangan ng mga yung alam mo yung, ang tawag na papel dihapon ba yun? Yung makintab na parang plastic, di ba, panggawa ng parol, gugupitin pa yon, babasain pa yon, gagawin para ibibilad, di ba? Marami na kami nagawa, yung mga klasiko, gumagawa lahat kami nasa 20 estudyante, di ba? Ngayon, may isang kaklase ako, medyo loko-loko yun eh. Binutas yung mga parol na ginawa. Mga 5 parol binutas. Binutas ng kasi masarap nga naman talaga tulog. Pag alam mo yung parol na yung gano'n ng parol, yung lapat na lapat, pag tinusok mo ng ballpen yun, masarap eh. Tuk, 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 talagang binutas, no? Nagalit yung teacher namin. Sino nagputas sa inyo nito? Ba, biruin mo sa 20 nandoon. Imposibleng walang bumutas doon. Walang umamin. Walang may kasalanan. Pwede ba yun? Naalala ko lang Pwede ba yun? Walang may kasalanan? Doon sa mga parol na binutas? Meron may kasalanan. Isa doon o dalawa may kasalanan. Diyan nangyari sa budget na yan. Kayo gumawa, kayo nagsira, may kasalanan sa inyo. Kayo wala umaamin. Tapos mga vlogger ng mga lawyers na naniniwala, wala may kasalanan. Duterte sinisisi. Samantalang ang budget 2024. Oh, okay, maraming salamat sa iyo, Atty. Salvador Panelo. At hintayin niyo po, Marcoleta, absuelto, malapit na ma-absuelto yata sa kaso. No? Dito lang po, paalam po sa inyong lahat.